Sa mainit na disyerto ng Sahara, isinilang ang isa sa pinakamatanda at pinakadakilang kabiasnan at imperyo sa daigdig. Ito ang imperyong nagpagawa ng mga engineering marvels ng sinaunang panahon tulad ng Great Pyramids, ang Sphinx, mga higanteng templo at napakarami pang iba. Bukod sa mga kahangahangang arkitektura, ito din ang kabiasnang nagpakilala sa daigdig ng mga hindi matatawarang ambag sa agham, matematika, medisina at maging politika. Ito ang kabias ng Egyptian, ang biyaya ng Nile. Sa episode nating ito, ating kilalanin ang dakilang kabias na ito mula sa kanilang pagsisimula, paglakas, mga ambag sa daigdig at ang kanilang pagbagsak. Samahan niyo ako sa isang kapanapanabik at tunay na napakahabang paglalakbay sa kasaysayan ng Ancient Egypt. Ang sponsor ng episode nating ito ay kayo. Araw-araw, unti-unti nang nilulunod ng AI slap at drama ang mga history content sa YouTube. Pero dahil sa walang sawa niyong pagsuporta, tuloy pa ring lumalakas ang Sir Ian's Class sa paggawa ng mga makabuluhang content sa kasaysayan. Maaari niyong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pagiging member, kung saan mapapanood nyo ang ating mga exclusive members-only video. Pero huwag kayong mabahala. Voluntary lamang ito dahil tuloy-tuloy nyo pa rin mapapanood ang ating mga video ng libre. Tara, balik na tayo sa ating episode. Ang lupain ng kabihas ng Egypt ay higit 90% disyerto na binubuo ng Sahara at Eastern Desert. Ang lupain ito ay sobrang tuyo, mabagsik at brutal, kung saan halos imposibleng tumira dito ang mga tao ng pangmatagalan. Gayunpaman, naging posible ang pag-usbong ng mga pamayanan sa Egypt dahil sa ilog na dumadaloy rito, ang Nile River, ang pinakamahabang ilog sa daigdig. Ayon sa mga ebidensyang natagpuan, noong 6000 BC, unang lumitaw ang mga farming communities sa pampang ng ilog Nile. Ang Nile River ay taunang binabaha kung saan, kapag humupa na ang tubig, nag-iiwan ito ng itim na putik sa pampang na siyang nagsisilbing pataba o fertilizer sa lupa. Nagresulta ito sa masaganang ani sa pampang ng ilog, kaya naman dito na nanirahan ng permanente ang mga tao. Sa paglaki ng kanilang populasyon, kanilang naitatag ang mga sinaunang pamayanan sa gilid ng Nile. Sa pagdaan ng libo-libong taon, ang mga pamayanan na ito ay nag-evolve mula sa pagiging maliit na community patungo sa mga kaharian at kinalaunan nagsama-sama hanggang mabuo ang dalawang nag-uumpugang kaharian sa Egypt, ang Upper and Lower Kingdom of Egypt. Ang Lower Egypt ay ang kaharian na nasa hilaga. Tinawag itong Lower dahil ito ay nasa downstream ng ilog Nile kung saan bumabagsak ang tubig ng ilog. Ang kaharian na ito ay mayaman sa agrikultura at kalakalan sa Mediterranean Sea. Sa kabilang banda naman, ang Upper Egypt naman ay nasa timog na bahagi ng bansa kung saan dito nagmumula ang tubig ng ilog Nile. Kumpara sa kanyang karibal, ang yaman nito ay nasa ginto naman at mga mamahaling bato. Ayon sa mga archaeological evidences, pinaniniwalaan ng mga historian na ang dalawang panig na ito ay nasangkot sa mga serye ng digmaan at kapayapaan na tumagal ng ilang daang taon. Magbabago ang lahat ng ito pagsapit ng 3100 BC, kung saan isang malakas na lider ang lilitaw at pag-iisahin ng dalawang kaharian. Siya si Narmer. Gamit ang military force, kanyang sinakop ang dalawang kaharian. Sa pagsasamang ito, nabuo sa Egypt ang isang sentralisado, malakas at mayamang kaharian na kayang magpagawa ng mga dambuhalang proyekto at pananakop ng mga lupain. Si Narmer naman ay nasemento sa kasaysayan, hindi lamang bilang hari na nagbuklod sa Egypt, kundi isang sugo ng Diyos na inatasang pangalagaan, bantayan, at pamunuan ng mayamang lupain ng Egypt. Kinilala siya bilang isang pharaoh. Ang katayuan ng tao bilang isang pharaoh ay lubos na kakaiba kumpara sa pagiging hari. Kung ang mga hari ay namumuno dahil sa basbas ng Diyos, ang mga pharaoh ay Diyos sa lupa. Ayon sa paniniwalang Egyptian, ang mga pharaoh ay isinugo ng mga Diyos para pamunuan ng sangsinukob. Mula sa panahon ni Narmer at ng kanyang mga kasunod, naging lubos ang kanilang kapangyarihan kung saan madali nilang napasunod ang mga tao dahil ang kanilang kautusan ay kautusan din ng mga Diyos.
at walang sino man ang pwedeng kumwestiyon sa kanilang otoridad o pigilan ang kanilang mga desisyon. Halos 400 taon makalipas ang pamumuno ni Narmer noong 2700 BC, ang Egypt ay papasok sa ginintoang panahon nito, ang Old Kingdom o mas kilala bilang The Pyramid Age. Ang sentralisadong Egypt ay nangangahulugan na mayroong sapat na yaman, mga manggagawa at sistema ng logistics ang kanilang lupain para magsagawa ng mga dambuhalang construction project na kanilang maisipan. At ito nga ang kanilang ginawa. Sa pangunguna ni Pharaoh Djoser, kanyang ipinatayo ang pinakaunang pyramid sa Egypt. Ito ang Step Pyramid of Djoser sa Cairo. Sa pagkakabuong ito, naitayo ng mga Egyptian ang pinakamataas na building sa mundo na mayroong taas na 200 talampakan. Nang kanilang maitayo ang Step Pyramid na ito, lalong naging ambisyoso at mapangahas ang mga sumunod na pharaoh. Noong 2590 BC, pinasimulan naman ng pharaoh na si Khufu ang paggawa ng dakilang Pyramid of Giza. Mas matayog, mas grandioso, at mas mahirap gawin. Ang Pyramid of Giza ay binubuo ng higit 2 milyong bloke ng bato na may bigat na 2 tonelada ang maliliit hanggang 80 tonelada ang mga malalaki. Ang mga dambuhalang bato na ito ay kinakailangang ibiyahe ng maraming kilometro mula sa mga stone quarry patungo sa construction site gamit ang mga sinaunang diskarte ng mga Egyptian craftsmen at engineer. Ang ilan sa mga maliliit na blokeng bato ay isinakay sa mga balsa at pinaanod sa ilog Nile. Samantala, ang mga higanteng bato naman ay kinailangang itulak ng mano-mano. Para mapadali ang pagtulak at hila sa mga batong ito, binabasa ng mga Egyptian worker ang lupa para mabawasan ang friksyon. Para pagpatong-patungin ang mga higanteng blocking ito, ang mga mahuhusay na Egyptian engineer ay gumawa ng mga rampang paikot kung saan dito nila inaakyat ang mga bloke. Inaalis din nila ang mga ito makalipas silang gawin ang isang seksyon ng pyramid. Taliwas sa kaalaman ng nakararami, ang Pyramid of Giza ay tinayo hindi ng mga alipin, kundi ng mga skilled worker at mga artisano na pinasasahod ng pharaoh ng tinapay at beer, testamento sa kanilang karangyaan at kapangyarihan. Ang Pyramid of Giza ay hindi lamang isang templo, isa itong testamento ng isang sibilisasyon. Sa paggawa nito, kinailangan ng mga Egyptian na tibagin ang milyon-milyong tonelada ng bundok, magpakain ng libo-libong manggagawa araw-araw, at mag-organize ng napakaraming mga engineer at mga craftsmen. Nang matapos ito, ang Pyramid of Giza ay tila ba isang tunay na bundok na mayroong taas na 481 feet, ang pinakamataas na istruktura sa mundo sa loob ng halos 4,000 taon at malalagpasan lamang noong 1311 nang maitayo ang Lincoln Cathedral. Pero bukod sa kahanga-hanga nitong taas, ang mga piramid ay mayroong mas malalim na kahulugan. Ang kakayahan at yaman ng Egypt ay nasubok sa pagpapagawa ng gusaling ito. Para sa mga pharaoh, ang pagpapagawa nito ay patotoo sa kanilang kakayahan at status bilang mga Diyos sa lupa at tagapangalaga ng sansinukob. Ang mga pyramids na ito ang kanilang magiging huling hantungan habang hinihintay ang kanilang resurrection kasama ang Diyos na si Osiris. Sa panahon ng kanilang kamatayan, ang pharaoh ay dadaan sa proseso ng tinatawag na mummification para ipreserba ang kanyang katawan para paghahanda sa kanilang muling pagbuhay. Kung nais nyo ng episode ukol sa mummification process ng mga Egyptian, magkomento lamang kayo sa ibaba. Ang piramid ni Khufu ay susundan ng 2 dakilang piramid pa, ang piramid ng kanyang anak na si Khafre at ng kanyang apo na si Menkaure. Para bantayan ng 3 dakilang pharaoh na ito, sunod na ipinatayo ang Great Sphinx. Ang estatwang ito ng leon na may ulo ng tao ay ang nagsisilbing royal guardian ng mga pharaoh. Kumpara sa mga Great Pyramid, ito ay inuukit sa isang solidong bundok kaysa dalhin ang mga bato mula sa malayo. Ang 3 pyramid na ito, kasama ang 6 na mas maliliit na pyramid pa sa kanilang mga asawa at ang Great Sphinx, ang bumubuo sa tinatawag na Pyramids of Giza Complex na makikita pa rin natin sa kasalukuyan. Sa panahon ng Old Kingdom, ang pharaoh ang ultimate power ng Egypt, ang Diyos sa lupa. Siya ang namamahala sa pamahalaan, pagbubuwis at pagpapatayo ng mga piramid, kanal at napakarami pang proyekto sa bansa. Bukod dito, siya din ang Chief Military Commander kung saan pinamamahalaan niya din ang hukbong sandatahan
at binabantayan ng kanilang lupain mula sa mga mananakop. At panghuli, ang Pharaoh din ang religious leader ng Egypt kung saan responsable din siya sa tuloy-tuloy na pag-aalay sa mga Diyos, pagdarasal at pagpapanatili ng mga templo. Ang mga responsibilidad na ito ay napakabigat pa sa isang tao. Kaya naman, kinailangan niya ng tulong sa katauhan ng mga nomarchs. Ang mga nomarchs ay mga provincial governor na kanyang iniluklok sa pwesto para maging kaagapay sa mga gawain. Sa makatuwid, ang mga nomarchs na ito ang avatar ng Pharaoh sa mga probinsya kung saan ang kanilang utos ay tinuturing na kautusan din ng Pharaoh. Sa kasamaang palad, ang mga nomarchs na ito ay labis na lumakas dahil sa kanilang kapangyarihan at unti-unting naging maimpluwensya sa politika. Bagamat dakila at nagpapakita kung gaano nga ba kalakas ang mga Pharaoh, ang mga dambuhalang pyramid project nila noong Old Kingdom ay naging mga dambuhalang gastusin din sa pamahalaan. Marami sa mga Pharaoh ang agarang nagpapatayo ng mga pyramid sa unang araw pa lamang ng kanilang pamumuno, kung saan malaking bahagi ng kanilang atensyon at yaman ang napunta sa mga proyekto. Sa maraming pagkakataon, sapat ang yaman na binibigay ng Ilog Nile para sustentuhan ang mga proyektong ito. Gayunpaman, noong 2200 BC, naganap ang isang matinding tagtuyot na nagresulta sa pagbaba ng tubig ng Ilog Nile. Ang pangyayaring ito ay nakilala sa tawag na 4.2 kilo-year event. Ang labis na pagbaba ng level ng tubig ng Ilog Nile ay nagresulta sa pagbagsak ng kanilang ani at kita. Kaya naman, ang mga Pharaoh ay nangailangang humingi ng tulong sa mga nomarchs para muling mapuno ang kaba ng yaman ng kaharian. Ang labis na pag-asa ng mga Pharaoh sa kanilang mga nomarchs ay lubos na nagbigay ng kapangyarihan sa mga ito at siya namang nagpahina sa kanilang posisyon. Ang huling pako na tatapos sa Old Kingdom ay naganap sa pamumuno ni Pharaoh Pepi II. Bagamat mahusay na pinuno, ang kanyang pamamahala ay may malaking problema. Namuhay siya ng masyadong mahaba. Ayon sa mga ancient sources, ang kanyang pamumuno ay umabot ng 94 years, pero pa sa mga historian, ang mas makatotohanang numero ay nasa 62 years. Gayunpaman, napakahaba pa rin ang kanyang pamumuno. Dahil sa haba ng kanyang pamamahala, nauna pang namatay ang kanyang mga tunay na tagapagmana. Nang siya ay masawi, nagkagulo ang palasyo kung sino nga ba ang tunay na papalit sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga nomarchs na kanyang inluklok sa pwesto ay matagal ding naupo sa pwesto. Dahil sa tagal ng kanilang kapangyarihan, nakapagtatag din ang mga ito ng kani-kanilang political dynasty sa mga probinsya. Kaya naman ang masawi si Pepi II, agaran nilang sinamantala ang pagkakataon at ninakaw ang kapangyarihan sa Egypt. Dito nagwakas ang Old Kingdom ng Egypt at ang pagsisimula na tinatawag nating First Intermediate Period kung saan ang Egypt ay nahati sa iba't ibang maliliit na baluarte na pinamumunuan ng mga nomarchs. Kinalaunan, dalawang center of power ang nabuo, ang kaharian ng Heracleopolis sa Upper Egypt at ang Thebes sa Lower Egypt. Ang dalawang kapangyarihang ito ay nagharap sa isang digmaan para malaman kung sino nga ba ang tunay na tagapagmana ng Egypt. Noong 2060 BC, isang makapangyarihang leader ng Thebes ang umakyat sa kapangyarihan. Siya si Mentuhotep II. Gamit ang disiplinadong hukbo, nagsagawa siya ng isang mahabang kampanyang militar kung saan dinurog niya ang puwersa ng Heracleopolis sa labanan at inubos niya ang mga elite at pamilya ng kanyang karibal. At noong 2055 BC, kanyang napag-isa ang buong Egypt. Ito na ang pagsisimula ng tinatawag nating Middle Kingdom. Ang Middle Kingdom of Egypt ay panahon ng pagbangon, kung saan ang mga Pharaoh ay naging mas responsable at mas tao kaysa isang Diyos. Sa panahong ito, hindi na ang paggawa ng piramid ang prioridad ng mga Pharaoh, kundi ang pagsasaayos ng kaharian, pagprotekta sa lupain, pagpapakain sa mga tao at pagpapalawak. Sa panahong ito, pinalakas ng mga Pharaoh ang central government. Para maiwasan ang nangyari sa panahon ni Pepi II, nagpatupad sila ng co-regency system. Habang buhay pa ang Pharaoh, ang kanyang tagapagmana ay kasama na niyang namumuno para sanayin ito. At kung sakaling siya ay masawi na, alam na agad ng buong kaharian kung sino ang papalit sa kanya. Sumunod, ipinagbawal ng pamahalang Egyptian ang pagmamana ng kapangyarihan ng mga nomarchs. Isa itong interesting fact dahil pinakita rito na higit 4,000 taon ang nakalilipas
meron ng batas pa ipagbawal ang political dynasty. At ikatlo, nagtatag ang central government ng isang tunay na standing army. Isang hukbo ng mga professional na sundalo na loyal lamang sa pharaoh, hindi sa kanilang mga nomarch. Dahil sa mga reformang ito, napalakas na mga pharaoh ang kanilang kontrol sa buong bansa. Nang panahong ding ito, unang nasubok ang lakas ng mga Egyptian sa labas ng kanilang lupain. Sa pamumuno ng kanilang warrior pharaoh na si Senusret III, sinakop ng Egypt ang lupain ng Nubia, kasalukuyang Sudan. Sa kanilang pagkakasakop dito, nagkaroon ng akses ang Middle Kingdom sa napakaraming ginto at mahalagang rutang pangkalakalan sa timog ng Egypt. Para protektahan ang imperyo sa timog, nagpagawa si Senusret ng mga kuta at balwarte na laging pinapatrolya ng kanyang mga sundalo. Bukod sa paglakas ng militar, politika at ekonomiya, ang panahon din ng Middle Kingdom ang nakilala bilang classical age ng sining at literaturang Egyptian. Sa panahong ito na isulat ang marami sa mga pinakamahalagang kwento at kasulatan ng mga Egyptian na pumapatungkol sa mga katangian ng isang mahusay na pharaoh, katapatan sa bansa at mga aral sa buhay. Ang mga pharaoh ng panahong ito ay nagpagawa pa din ng mga templo at libingan, pero hindi na kasing enggrande ng Old Kingdom. Bagkus, marami sa kanilang mga proyekto ay nakatuon sa mga praktikal na pangangailangan tulad ng mga tulay, minahan at mga patubig sa mga taniman. Para sa mga historian, ang pagbabagong ito noong Middle Kingdom ay direktang sanhi ng kanilang pagkatuto sa mga kamalian sa magarbong pamumuhay ng mga pharaoh noong Old Kingdom. Ang huling dakilang pharaoh ng Middle Kingdom ay si Amenemhet III, kung saan kanyang pinalakas at pinatatag ang kahariang nabuo ng mga nauna sa kanya. Lalo niyang pinaunlad ang agrikultura sa Egypt at pinataas ang produksyon ng mga minahan sa Nubia. Naging mahusay din siya sa pagpili ng mga nomarchs at mga government official na lalong nakatulong sa pagtatag ng central government. Gayunpaman, ang kanyang kamatayan ay siyang nagsimbolo rin ng unti-unting paghina ng kanilang kaharian. Mahalaga sa mga ancient Egyptian ang tinatawag na dynastic continuity o ang pagpapasa ng kapangyarihan ng ama sa kanyang anak bilang pharaoh. Sa kasamaang palad, ang sumunod na pharaoh kay Amenemhet III ay may malabong relasyon sa kanya. Ayon sa mga historian, ang sumunod na pharaoh na si Amenemhet IV ay apo o anak niya sa labas, kaya naman nagkaroon ng kaguluhan sa dynastic continuity. Dahil dito, maraming paksyon sa lipunan ang nagsimulang talikuran ng pamahalaan at sumubok na agawin ng kapangyarihan dahil naniniwala silang hindi karapat-dapat ang kanilang pinuno. May kita natin ang kaguluhang ito sa pag-upo sa kapangyarihan ni Sobekneferu, ang pinakaunang babaeng pharaoh ng Egypt. Nakikita ng mga historian na ang kanyang pag-upo sa kapangyarihan ay simbolo ng kaguluhan sa palasyo kung saan siya ang napiling pharaoh dahil walang mapagpiliang tagapagmana sa kapangyarihan. Makalipas ang maikling pamumuno ni Sobekneferu, ang Egypt ay dumaan sa isang napakagulong panahon kung saan sa loob ng 150 years, nagkaroon ng 50 pharaoh ang kaharian, testamento sa kung gaano nga ba kagulo ang pamahalaan. Sa panahon ng kaguluhang ito, dumating ang suliraning tatapos sa Middle Kingdom. Ito ang mga mananakop na Hyksos. Ang mga Hyksos ay mga tao mula sa kasalukuyang Middle East, partikular na sa Syria, Lebanon at Palestine. Armado na mga espada at armas na gawa sa bronze, mga war chariot at makabagong composite bow. Dinurog ng mga Hyksos ang puwersa na naghihingalong Middle Kingdom. Para lalong pahirapin ang sitwasyon ng mga Egyptian, nakipag-alyansa ang mga Hyksos sa lupaing kanilang sinakop, ang Nubia. Ayon sa mga historian, ang Hyksos invasion ay naging matagumpay lamang dahil sa kawalan ng pagkakaisa ng kaharian. Kung sakaling nanatiling matatag at nagkakaisa ang kaharian, siguradong napatumba nila ang mga mananakop gamit ang kanilang mas mayamang ekonomiya at mas malawak na manpower. Ang pananakop ng mga Hyksos ay nagsimbolo ng pagwawakas ng Middle Kingdom at ang pagsisimula na tinatawag nating Second Intermediate Period. Naipit ang natitirang Egyptian government sa Upper Egypt sa dalawang puwersa, sa mga Hyksos sa Hilaga at sa mga Nubian sa Timog. Sa loob ng higit 150 taon, pinamahalaan ng mga mananakop ang Lower Egypt kung saan itinuring silang mga pharaoh. Sa kabila nito, hindi naman nawalan ng pag-asa ang mga Egyptian sa Upper Egypt na mabawi ang kanilang lupain at mapalaya ang kanilang mga kababayan. Sa pangunguna ni Ahmose I, nagsagawa siya ng isang malawakang military campaign
para mapalaya sa mga mananakop. Para mapalakas ang kanyang puwersa, kanyang kinopya ang military technology ng mga Hyksos mula sa paggamit ng mga bronze weapon, war chariot at mga composite bow. Mula sa kanyang kabisera sa Tebes, dinurog ni Amos at ng kanyang hukbo ang mga Hyksos palabas ng Egypt. Sa pagkakataong ito, ang mga Egyptian ay hindi na lamang nakafocus sa loob ng kanilang bansa, kailangan na rin nilang makialam sa mundo sa labas. Para maiwasan ang muling pagbalik ng mga Hyksos, hinabol ng kanyang puwersa ang mga ito hanggang sa Kanaan, kasalukuyang Palestine, Syria at Jordan, kung saan dinurog niya ang mga ito ng tuluyan. Sa pagkakataong ito, ang Egypt ay pumasok na sa panahon ng New Kingdom, ang pinaka-agresibo at pinakamalakas nitong panahon, kung saan kanilang pinanday ang tunay na Egyptian Empire. Ipinagpatuloy ng mga sumunod na pharaoh ang polisiyang ito ng pagpapalawak. Sa pangunguna ni Thutmose I, muling sinalakay ng mga Egyptian ang Kanaan at Syria. At sa pagkakataong ito, ganap na nila itong sinakop at isinama sa lumalaking imperyong Egyptian. Makalipas ang kanyang kampanya sa Kanaan, itinuon ni Thutmose ang kanyang atensyon sa teritoryo na matagal nang nagbibigay ng sakit sa ulo sa kanila. Ito ang mga Nubian na nakipagsabuatan sa mga Hyksos. Kagaya ng nauna, lubos din niyang dinurog ang mga Nubian sa labanan at kanilang sinakop ang kanilang teritoryo. Si Thutmose I ay pinalitan ng kanyang anak, ngunit maaga itong nasawi. Kapalit nito, naupo sa trono ang kanyang asawa na si Reyna Hatshepsut. Sa kanyang pamumuno, lubos niyang pinayaman ang Egyptian Empire sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang kalakalan sa iba't ibang bahagi ng Middle East at maging sa Mediterranean Sea. Si Hatshepsut ay pinalitan ng kanyang anak na si Thutmose III, ang tinaguriang Napoleon of Egypt dahil sa husay nito sa digmaan. Sa kanyang pamumuno, nakamit ng Egypt ang pinakamalawak nitong teritoryo kung saan kanilang sinakop ang buong Nubia, ang buong Kanaan at maging bahagi ng kasalukuyang Iraq. Bukod sa paggamit ng lakas militar, ginamit din ng mga Egyptian ang kanilang diplomasya para palakasin ang kanilang posisyon. Sa pamamahala ni Amenhotep III, ang Egypt ay nakabuo ng alyansang militar at pakikipagkaibigan sa iba pang dakilang kabiasnan ng panahong ito, ang Babylonian Empire at ang Assyrian Empire. May kita rito na halos 3,000 taon ang nakalilipas. Ang mga dakilang kabiasnan ng Egypt, Assyria at Babylonia ay mayroon ng international diplomacy. Gayunpaman, ang pinakatanyag sa lahat ng mga pharaoh noong New Kingdom ay ang warrior king na si Ramesses II, mas kilala bilang Ramesses the Great. Sa kanyang pamumuno, kanilang makakaharap ang kanilang pinakamalakas na karibal, ang Hittite Empire sa Anatolia. Nagharap ang dalawang panig na ito sa Battle of Kadesh, ang pinakamalaking chariot battle sa kasaysayan. Ayon sa mga tala, umabot sa 6,000 chariot ang nagharap, kabilang ang hindi bababa sa 50,000 mga sundalo. Ang epikong paghaharap ng dalawang dakilang kabiasnan na ito ay magwawakas sa isang military treaty o kasunduang militar. Ayon sa kasunduang ito, ang dalawang panig ay titigil na sa labanan, bagkus sila ay magtutulungan na lamang at magsusulian ng mga bihag. Isa itong landmark event sa kasaysayan dahil ito ang pinakaunang nakatalang international treaty sa buong kasaysayan ng mundo. Bukod dito, ito rin ang naging pinakaunang ebidensya ng pag-aalaga sa mga prisoners of war kung saan ipinangako ng dalawang panig na hindi nila sasaktan o papatayin ang bihag ng isa't isa. Bilang pagkilala sa kanyang pagwawagi sa Battle of Kadesh at para ipakita ang kanyang dominasyon sa lahat, ipinatayo ni Ramesses II ang dakilang templo ng Abu Simbel, isang 65 talampakang estatwa niya ng kanyang asawa at ng mga Diyos ng Egypt. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang dating defensive kingdom ng Egypt ay naging isang ganap ng imperyo na sumasakop sa mga teritoryo ng parehong Asya at Africa. Gayunpaman, agaran makalipas ang dakilang pamamahala ni Ramesses II, ang lumang mundo ay niyanig ng isang misteryoso ngunit napakabagsik na kaaway. Ito ang mga Sea People. Sinalakay ng mga mananakop na ito ng sabay-sabay, hindi lamang ang Egypt, kundi pati ang Hittite Empire, ang mga Mycenaean sa Gresya at napakarami pang ibang lugar. Dahil dito, halos sabay-sabay ding bumagsak ang mga trading partner ng Egypt na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Sa matapang na pamumuno ni Ramesses III,
Natalo niya ang mga sea people, ngunit nasaid naman ang kaba ng yaman ng Egypt. Ang epekto ng pananalakay ng mga sea people at pagbagsak ng ekonomiya ay lalo pang pinalala dahil ang mga sumunod na pharaoh sa kanya ay mga mahihina at hindi mahuhusay. Noong 1066 BC, 100 taon makalipas ang dakilang pamumuno ni Ramses the Great, bumagsak ang New Kingdom. Sa susunod na 400 taon, ang Egypt ay dumaan sa isa na namang panahon ng kaguluhan, ang Third Intermediate Period, kung saan ang Egypt ay pinamahalaan ng napakaraming mga warlord at mga mananakop mula sa iba't ibang direksyon. Noong 671 BC, ang Egypt ay mapapasakamay ng isang malupit at makapangyarihang imperyo, ang dati nilang kaalyado, ang Assyrian Empire. Ang mga Assyrian ay mga mananakop mula sa Mesopotamia. Nakilala ang kanilang kabiasnan sa labis na karahasan at pagganti sa kanilang mga kalaban. Sa kanilang pagsalakay sa Egypt, kanilang pinaslang ang lahat ng kumalaban at nilimas ang halos lahat ng yaman sa bansa. Bukod dito, kanilang hinuli at ipinatapon sa malalayong lupain ang mga ruling class ng Egypt para mawala ng leader ang mga Egyptian. Gayunpaman, ang kanilang pamamahala sa Nile region ay magiging maikli lamang dahil noong 655 BC, nagrebelyon ang mga Egyptian sa pamumuno ni Psamtik I. Matagumpay nilang napalaya ang Egypt sa mga mananakop at muling nabuhay ang Egyptian Kingdom. Ito ang tinatawag na Late Egyptian Period. Sa kasamang palad, ang muling pagkabuhay ng Egyptian Kingdom ni Psamtik ay ang huling panahon na magiging malaya ang mga Egyptian. Ang kalayaang ito ng mga Egyptian ay maglalaho sa pagdating ng isa na namang mananakop. Pero sa pagkakataong ito, ang sumakop sa kanila ay isa sa pinakadakila sa kasaysayan, ang Persian Empire sa pamumuno ni Cambyses II. Nasakop ang mga Egyptian makalipas ang epikong labanan sa Battle of Pelusium. Ayon sa mga ancient sources, ang mga ancient Egyptian ay lubos na naniniwala na banal ang mga pusa. Kaya naman, ang mga Persian ay nagdala ng pusa at ginamit itong baluti at panangga, kaya naman hindi makaganti ang mga Egyptian sa labanan. Dahil sa malaking disadvantage na ito, sila ay natalo sa labanan. Kinamkam ng mga Persian Emperor ang titulong Pharaoh kung saan ang Egypt ay naging probinsya na lamang ng Persian Achaemenid Empire. Bagamat naging mabuti ang paikitungo ng mga Persian Emperor sa mga Egyptian tulad ni Darius the Great, ang kanilang pananakop ay hindi kailanman tinanggap ng mga tao dahil hindi nila niyakap ang kultura at relihiyong Egyptian. Sa loob ng higit 100 taon, ang mga Egyptian ay mapapasailalim sa mga Persian, ngunit magbabago ito sa pagpasok ng 332 BC. Mula sa Hilaga, dumadagundong na dumating ang mga Griego at sa ulo ng kanilang hukbo, narito ang isa kung hindi man ang pinakadakilang general sa kasaysayan, si Alexander the Great. Si Alexander the Great ay mainit na tinanggap ng mga Egyptian at kinilala bilang liberator of Egypt o tagapagpalaya ng mga Egyptian. Kanyang niyakap ang relihiyon at kulturang Egyptian, kaya naman ibinigay sa kanya ng mga tao rito ang titulong Pharaoh of Egypt. Sa kamatayan ni Alexander the Great, ang Egypt ay naging bahagi ng mas malawak na daigdig na kung tawagin ay Hellenistic period. Ang imperyong itinatag ni Alexander kung saan naghahalo ang kulturang Griego, Asyano at ngayon pati Afrikano. Kinalaunan, ang Egypt ay pamumunuan ng kanyang general na si Ptolemy at dito na magsisimula ang tinatawag nating Ptolemaic Egypt, isang Egyptian kingdom na pinamumunuan ng mga Griegong hari at reyna. Ang huling pharaoh ng Egypt ay si Cleopatra VII, ang kontrobersyal na babae na naging kasintahan ni Julius Caesar at Mark Antony. Si Cleopatra at ang Egypt ay papanig kay Mark Antony sa nagaganap na Roman Civil War laban kay Octavian. Sa kasamang palad, sila ay dudurugin ni Octavian at kikilalanin bilang si Augustus Caesar, ang pinakaunang emperador ng Rome. Para maiwasan ang malupit na ganti ni Octavian, si Cleopatra ay nagpatuka sa ahas na kanyang ikinamatay. Sa kanyang kamatayan, ang Egypt ay lalamunin ng lumalaking Roman Empire at magiging isang imperial province. At dito na magwawakas ang mahabang kasaysayan ng Egypt na tumagal ng mahigit 3,000 taon. Nakakapagod ikwento ang kasaysayan ng Egypt dahil bukod sa napakaraming nangyayari, tunay na napakahaba nito. Para ma-appreciate mo kung gaano kahabang kasaysayan ng mga Egyptian,
Maaari mo itong tingnan sa isang timeline. Gamitin nating reference point ang panahon ni Cleopatra at Julius Caesar. Ang panahon ng kanilang love story hanggang sa panahon na may upload ko ang video na ito ay tinatayang may habang 2056 years lamang. Gayunpaman, ang taon sa pagitan ng buhay ni Cleopatra hanggang sa pagtatayo ng unang piramid ni Djoser ay aabot ng 2,600 years. Ibig sabihin, mas malapit pa sa panahon natin ang buhay ni Cleopatra kaysa sa unang piramid. Sa katunayan, sa sobrang luma ng Egyptian civilization, ancient na rin ang tingin sa kanila ng mga Romano. Ang kabihas ng Egyptian ay ang masasabi kong tunay na patotoo sa kakayahan at husay ng sangkatauhan. Sa panahon ng kawalan ng modernong teknolohiya, ang kabihas ng ito ay nakabuo ng ilan sa mga pinakadakilang ambag sa mundo mula sa arkitektura, agham, matematika at engineering. Pero bukod pa sa kanilang mga ambag, ang Egypt ay kwento rin ng lakas, pagpupursige at hindi paghinto sa kabila ng sunod-sunod na pagbagsak kung saan ang isang kabihasnan ay paulit-ulit na babangon kung gugustuhin ng mga mamamayan nito. At dito na magwawakas ang ating mahabang istorya ukol sa kabihas ng Egyptian. Kung naghahanap ka pa ng video na panonoorin, nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa Persian Empire, ang pinakaunang superpower sa mundo. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating channel ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.